Magandang araw po muli sa ating lahat mga katambay at welcome muli sa ating YouTube channel na Bahay Tambayan, kung saan ay ina-upload ko po ang aking buhay OFW at sa ngayon ho ay ang pagpapagawa ko ho ng aming bahay. Kung bago ka pa lamang ho sa ating YouTube channel ay baka pwedeng pakihit po ang ating subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi ho kayong updated sa ating mga susunod pa mga video. Maraming salamat po. So for today's video nga ho ay magkakabit na ho sila ng mga rafter at mga kilo para sa ating roofing. At may nag-comment nga po pala sa ating Facebook kung saan nung in-upload ho natin yung video nung nagsusukat ho sila para po sa ating roofing. At ito nga ho yung video po na yon. At ang sabi nga ho ron ay bakit daw ho magkatapat ang mga pintuan ng aming kwarto. Bali ang kwento ho dyan ay bago ho ako magpasimula o magpagawa ho ng bahay ay nanonood ho ako ng mga video sa YouTube kung saan pinapanood ko po yung mga nagpapagawa ho ng bahay. Kung saan ay pinapanood ko rin ho yung mga dapat hong iwasan kung magpapagawa daw ho ng bahay ayon ho sa feng shui. Syempre kasama ho doon yung sasabi lang bawal daw ho yung magkatapat na pintuan o kahit na anong pintuan. Kahit ho yung mga kwarto ay hindi daw ho dapat magkakatapat ang pintuan yan. Bali ang pagkakatanda ko po kasi hindi naman ho talaga ganito ang aming pintuan dati. Yun nga lamang ho ay nagkaroon ho ng konting problema sa aming hagdan kaya po minodify ho namin yung pwesto ho ng hagdanan. At alam ko ho doon ho nangyari yung nabago rin ho yung pwesto ng aming pintuan. So madalit sabi ho ay hindi ho namin napansin na magkatapat ho na pala ang aming mga pintuan. Pero nung nanonood ho ako nung sa mga YouTube na magpapagawa ng bahay, nasabi ko rin ho sa sarili ko yan na hindi ho ako magpapagawa o magpapatapat ng mga pintuan. Pero yun nga ho ay hindi namin napansin na naging magkatapat na rin ho pala ang mga pintuan ng dalawang kwarto. Siguro naman ho karamihan ho sa atin ay aware tungkol ho sa mga feng shui na yan. Kahit po yung mga matatanda dati may mga kumbaga sa may mga paniniwala dyan na hindi daw ho maganda na magkatapat ang dalawang pintuan ng mga kwarto dahil yun nga daw ho ay malas. Gayon din ho ang sinasabi nila tungkol sa feng shui na malas nga daw ho ang magkatapat ang pintuan dahil kung magkatapat daw nga ho ang pintuan ay hindi raw ho magiging maganda ang samahan ng mga tao sa loob ng pamilya o sa loob ho ng bahay. Lagi daw ho mag-aaway. So bali sa ngayon ho ang nakatira ho sa amin ay yung aking asawa at ang aking anak. Bali dalawa lamang ho sila at hindi pa ho talaga kami nagpapagawa ng bahay ay araw-araw naman ho sila nag-aaway. Pero kung kayo ho ang aking tatanungin o hihingin ho ng opinion, masama ho ba ang magkatapat ang mga pintuan ng mga kwarto o hindi? Comment nyo lang po sa aming comment section para alam ko rin ho ang aking gagawin. Dahil nagtanong-tanong na rin ho ako, ang sabi nga ho nila ay feng shui lang yan o mga paniniwala lang yan na mga dati pa. Pero gaya ho ng sabi naman ho ng iba, hindi naman masama kung maniniwala ka sa mga paniniwala na ito, lalo na kung hindi naman ito makakasakit ng ibang tao. Pero syempre kung ibababago ko ho yung pintuan o ililihis ko, ay syempre ang masasaktan naman ho ay ang bulsa ko. Pero alam nyo ho ba dito sa Saudi ay pinagbasdan ko tapat-tapat naman ho ang pinto. At may napagtanungan nga akong Pilipino. At ang sabi ko nga ho bakit dito sa Saudi magkakatapat at hindi naman nila paniniwalaan yung mga sa feng shui na yan. Sabi naman ho sa akin kasi Saudi to at hindi Pilipinas. Napaisip na lamang ho ako at baka ang epekto lamang ho ng feng shui ay sa China at sa Pilipinas lamang ho. Pero syempre ho may kanya-kanya ho tayong paniniwala tungkol ho sa pagpapagawa ng bahay o sa mga kahit na ano pa man, hindi naman ho lahat ng tao ay magkakasundo sa isa lamang. Pero actually ho niyan, nabanggit ko nga rin ho kay Mrs. ang tungkol doon sa may nag-comment na ganon at may nag-message nga ho sa akin sa Facebook. Doon din ho ang sinasabi sa akin bakit daw ho, sigurado daw ba ako na pagtatapatin ko yung dalawang pintuan. Nandun na Pero nag-usap naman ho kami ni Mrs. at hahayaan na lamang ho muna siguro namin ganyan. Pero kung talagang necessary na ipalipat ho namin o palitan ho namin yung pwesto ho ng pintuan, gagawin ho namin total hindi pa naman ho talaga final o tapos yung buong bahay. At nagpapasalamat din ho ako sa mga ganong tao na merong o nagme-message sa akin o mga nagko-comment sa ating video at maano ho yung may concern din ho sila sa atin.
Kaya maraming salamat ho sa kaibigan ko na nag-comment sa ating Facebook at sa ating isa na nag-send po ng message sa atin sa ating messenger tungkol sa ating pintuan. Actually ho, ako talagang naniniwala rin ako sa mga ganyan. Lalo na nga po, yung sabi nga nilang kung hindi naman masama sa iba, wala ka namang maapakang tao, kung hindi ka makakaperwisyo ng iba, bakit hindi natin gawin, di ba? Kung wala ka namang mapeperesyo, okay lang yon na sundin natin yung mga paniniwala na ganon. So, napanood ko rin ho, meron silang mga kontra na sinasabi para ho sa mga ganyang magkakaharap po ang mga pintuan. Kaya daw ho paglalagay ng mga crystal ball o mga halaman sa pintuan o painting na nakasabit sa magkabilang pintuan. Pero kung kayo ho ang tatanungin ko rin, okay lang ho ba o dapat ko ho bang ilipat ang pwesto ng isa sa aming pintuan? Comment nyo na lang din po sa comment section at para mabasa ko rin ho ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. At saka ho pala, meron din ho kung napapanood sa mga tungkol sa feng shui na yan. At meron ho din sila mga disclaimer na nasa sayo naman kung iyong paniniwalaan. Sabi nga ho nila. So bali na, pahaba po ang kwentuhan natin tungkol sa magkaharap na pintuan ng aming kwarto. At kung nakaabot na ho kayo sa punto nito ng ating video, baka pwede naman ho makisuyo na like, share, and subscribe na rin ho sa ating YouTube channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe para lumagulago na ho ang ating channel. Maraming salamat po. At kung may mga alam pa rin ho po pala kayo na bakit po masama ang magkaharap na pintuan ng kwarto, ay i-comment nyo na lang din po dito sa ating comment section para alam ko po kung ano yung ibang dahilan kung bakit bawal magkaharap ang dalawang pintuan sa loob ng bahay. So bale ito na ho at nangyari na ho nilang ilagay ang ating mga rafter at mga kilo ng ating roofing. So bale yan ho ay kompleto na yan at makikita nyo ay nakalagay na lahat at ready na o sabi nga nila kasado na para lagyan ng ating yero. So sa susunod ho nating mga upload ay yung pag-i-install na ho ng yero ang ating i-upload ho. At kung mapapansin nyo ho, nakakabit na rin ho ang ating fascia board o ang sabi nga sa atin sa Pinas yung sinepa. At kung may mga katanungan pa po kayo tungkol sa ating pinagagawang bahay o may mga comment ho kayo o napansin sa ating pinagagawa sa ating bahay, ay feel free to comment lamang po sa ating comment section at sasagutin ho natin yan sa abot ng ating makakaya sa ating mga susunod pa mga video. Kaya muli ay maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga video. Kalas!